Let us open our Bible on Psalms 28, verse 8. Praise the Lord. The Lord is their strength, and He is the saving strength of His anointed. So ito na yung ating personal na pamumuhay. Siya yung ating kalakasan. The Lord is their strength. And He is the saving strength of His anointed. Dalawang beses ang hinayag dito na salitang strength. At ito ay doon sa kanila na mga kanyang anointed. Ano ba yung anointed? Anointed, you are being blessed by God with His own will na gagamitin kanya para sa kanyang kaluwalhatian, para sa kanyang kautusan. Tingnan mo yung mga anointed dito sa Bible. They speak as what God would like them to speak. They do what God asks them to do. Pag sinabing anointed, you are God's own person. Sa Kanya ka na. Kaya, maganda. Habang binibigay na natin yung buhay natin sa Diyos, ino-offer na natin yung buhay natin sa Diyos, fully surrendered unto His will, you are considered as anointed by God. Anointed ka na ng Diyos. Hindi lang yung anointed, yung mga preachers, hindi lang. Kayo, anointed kayo ng Diyos. Kasi nililid kayo ng Diyos sa lahat ng inyong gagawin para sa Kanyang kaluwalhatian. Ito lang paggawa ng righteousness. Hindi yan basta-basta. Hindi natin magawa yan by our own unless you are anointed by God. Pag sinabing anointed, tingnan mo si David when he was anointed. What was the scenario? The Spirit of God dwell in him. Di ba? Nag-descend yung Spirit from heaven tuon sa Kanya. Pag anointed ka ng Diyos, you are being filled with the Spirit of God. You let the Spirit of God rule over you, domain over you, take over in you. Siya na yung mag-take over sa buhay natin. Kaya lahat ng ginagawa natin every day, siya na yung ating sinusunod. Siya na yung ating sinusunod. Yan ang anointed ng ating Panginoong Diyos. So, strength, wala tayong magagawa. Basahin natin, except what? Basa. Philippians 4:13. Praise the Lord. I can do all things through Christ, which strengtheneth me. Yes. Kahit yung obedience, kahit yung righteousness, holiness, faithfulness sa Diyos, hindi natin magawa yan by our own, sa sarili lang natin. Kasi, bakit? Ano ba yung sarili natin? What represents ourselves? Flesh. And Jesus said, the flesh is weak. Ano pa? According to book of Romans, chapter 8, it was weak through the flesh. You cannot fulfill the spiritual law of God through the flesh. So, ibig sabihin yan, yung sabi ni Lord Jesus Christ, watch and pray, for the spirit is willing, but the flesh is weak. So, pag ang spirit ang siyang ating pinahari sa buhay natin, para siya ang masunod, you should be anointed of God, so that the Spirit of God will rule over you. Siya yung mag-rule, siya yung masunod. Kaya, I can do all things through Christ, which strengtheneth me. So it is by Christ, it is through Christ na magawa natin ang lahat. Ano yung all things? All things. Hindi nakasali ang evil dyan, ha? All things, hindi nakasali dyan ang kasalanan. All things, hindi nakasali dyan ang belong to Satan. Pag sinabing all things, these are belong to God alone. Lahat ng gawain na belong to Him.
righteousness, holiness, faithfulness, lahat ng obedience dyan sa kanyang banal na salita ng Diyos. Magagawa natin yan lahat through Christ that is strengthened us. And remember, Jesus Christ is being transformed into a spirit. Wala naman siya dito physically. Anong sabi niya? As I go, I will give you the Spirit to guide you. The Holy Spirit. So, pag inanoint ka ng ating Panginoong Diyos, ibig sabihin yan, dahil ikaw ay nagsisi, na-sanctify ka sa Word of God, so i-anoint ka ngayon ng Diyos. So, the Spirit of God will dwell in you. So, yung buhay natin, siya na yung mag-rule sa atin, siya na yung mag-domain sa atin, so anointed ka. So, magagawa mo ang lahat through the Spirit of God, which is through Christ. Lahat ng righteousness, lahat ng holiness, hanggang pagbalik na yan ng ating Panginoong Kristo. So ano ngayon? What will be your role or your function kung ang Spirit of God nasa iyo at ginagawa mo yung holiness, righteousness, faithfulness? Ilaw ka sa sanglibutang ito. Guide ka sa sanglibutang ito. Blessing ka sa sanglibutang ito. Kaya nga anong sinabi ni Paul? From now on, let no man trouble me. From now on, let no man stop me. From now on, let no man prevent me. From now on, let no man hinder me. Because I bear the mark of Christ in my body. So pag ikaw ay anointed ng Diyos, hindi na ikaw makikita sa buhay mo. The old you is already gone. The new you, which is Christ Jesus, siya na yung makikita lahat sa buhay natin. So anointed ka ng Diyos. Ordained ka ng Diyos. Ibig sabihin yan, anointed ka ng Diyos, you are being filled with His Spirit to do His pleasure. So, anong gawin natin para ma-maintain natin ito? Para magbunga tayo ng magbunga sa katuwiran. Basahin natin. John 15:4. Praise the Lord. Abide in me, and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine. No more can ye, except ye abide in me. Yan. Kaya nga, if the tree is evil, he cannot bear good fruit. If the tree is good, he will never bear fruit, evil fruit. So if the vine is Jesus, which is the holy, which is the righteous, which is the perfect, so ang mga sanga na natili din sa Kanya, the same. What is all about the vine, it is all about the branches. So magbubunga ka ng righteousness, ng holiness, kasi yun ang vine eh. Anong tawag sa vine? Holy. Anong tawag sa vine na yan? Righteous. Siya ring sanga, siya ring ibubunga. So tayo, kung di tayo mag-abide sa Kanya, we cannot have power if we are detached from Him. Wala tayong ibubunga. Hindi natin kaya yan gawin. We cannot produce by ourselves. But it must be through Jesus Christ. Apat naka-ano tayo dyan? Naka-abide. So if abide in me and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself, except it abideth in the vine. No more can ye, except ye abide in me. Nalaala ko tuloy yung the woman of Sarephat who was picking up sticks, dried sticks. Ano yung mga sticks na yun? Branches. Bakit they are being dried up? Because they were cut off or separated from the vine. Nangahulog yun, dahil naputol. Siguro nagkaroon ng insect na kumakain ng ng puno at doon sa sanga tumama. So nabulok. Wala nang, naputol na yung yung kanyang, anong tawag niyan? Sap. Alam mo, sap. Yung liquid na idadaloy ng ugat, paakyat sa trunk, papunta sa mga branches. Naputol kasi
kinain ng ano. So pag wala na yung sap, wala na yung nutrient sa sanga, putol, mag-dried up yan, mahulog yan, pag hangin, maputol, mahulog yan. So yun yung pinupulot ng mga tao para igatong. Kaya, sa buhay natin, don't permit any insects na maka-penetrate sa puso natin, sa isip natin, that will damage our connectivity with God. At wala nang iba, ang insect na yan. Hindi na insect hang Chinese Yung insect na yan na nag-aak as magsira sa ating relasyon sa Diyos. Yan yung kasalanan. Disobedience to God. At ang disobedience to God, walang ibang nagda-drive yan sa atin. Yung kaaway ng Diyos. Because Satan knows sin causes us to die. So he would like to kill us by pushing us, tempting us to commit sin. So para sa ganon, maiwasan yung mga ganon, we can prevent them. Pwede natin silang ma-prevent. Pwede natin silang ma-resist. Kaya nga sinabi diyan, resist the devil. And they will flee from you. Para din yung mga insects na may mga pakpak na kumakain doon, lalayas yan sila. Pag i-resist mo yan. So, spiritually, mga masamang espiritu yan. Kaya natin silang i-resist. But before resisting them, submit yourself to God and resist the devil and he will flee from you. So sa buhay po natin, lahat ng expectation natin dyan sa Diyos. So habang we are being connected with Him and we are being filled with the Holy Spirit, then wala tayong maging blameless tayo, maging sakdal tayo because of the perfect Spirit na atin nang pinahari sa buhay natin. So lahat ng mga hinihintay natin sa ating Panginoong Diyos, darating lahat yan. Hindi yan bibiguin ng ating Panginoong Diyos. It is God will do it, not us. Anong sinabi? Basahin natin sa Psalm 62 verse 5. Praise the Lord. My soul, wait thou only upon God, for my expectation is from Him. Yan. Ibig sabihin yan, diyan ka lang maghintay sa Panginoon. Why? He is the only one that will bring you to eternal life. Nobody else. He is the only one who is capable to provide all your necessities. That is what He said. Siya lang yun, ang capable niya. So, pag-ingatan natin yung ating pag-abide sa Diyos, na huwag talaga tayong masiparate sa Kanya. Kaya nandyan na yung pagka-prayerful, nandyan na yung fear of God, nandyan na yung faith, nandyan na yung love sa Diyos to keep His commandments. Kaya every morning magising tayo, utter in your short prayer, pagkising mo, Jesus, thank you. I love you, Jesus. Yan. You always say so. Say it. Pag sinabi mong, I love you, Jesus, the correspondence of that is, I will keep your commandments. Huwag ka lang magsabi na, I love you, Jesus, and you don't know what is the correspondence of that. Correspondence means yung katapat niya. Para maging valid yung pagsabi mo, I love you, Jesus. Kaya, pag maghintay tayo, sa Kanya lang. Kasi siya man lang talaga yung faithful. Siya man talaga yung truthful sa kanyang mga pangako. Tsaka buhay siya. He is ever living. Kaya iyan ang ating laging atupagin sa buhay natin. Kaya nga sabi ni Jesus, watch and pray that ye enter not into temptation. Parang di kayo mahiwalay sa akin. Watch and pray that ye enter not into temptation para yung idadaloy ko sa inyo, tuloy-tuloy na. Watch and pray that ye enter not into temptation. Para hindi kayo mawala sa akin. For the spirit is willing, but the flesh is weak. So, ang spirit, di man yan makinabang dito sa lustful
na gawain. Lust of the flesh nga ang tawag yan. Lust of the eyes and pride of life. So yung spirit, para sa kanya, he has no benefits of all those things. Only the flesh. So, do not follow after the flesh, na mahilig sa tatlo na yan, but let your spirit desire the spiritual benefits of God. Kasi alam ng spirit, siya yung makabenefit ng spiritual things. Praise the Lord. Oh, alam ng spirit, alam ng kaluluwa mo, siya yung dalhin sa kaharian. Siya yung pagkalooban ng life everlasting. Siya yung tatanggapin sa kaharian ng Diyos. Hindi flesh. No flesh and blood will inherit eternity. No corruption will inherit incorruption. So, sa buhay natin sa sanglibutang ito, our body is being divided into two parts. Remember, do not follow after your flesh. He will bring you to corruption, to destruction. Bakit? Ililihis ka talaga ng destination sa kapahamakan mo. Follow after your spirit that is longing for the presence of God. Na hindi ka na mawala dyan sa Kanya. So lahat ng expectation mo, dyan lang sa Kanya. Matutupad lahat yan. 100% yan. That is guaranteed by God. Alam ng Diyos lahat ang ating sitwasyon dito sa mundong ito. Walang bagay sa sanglibutang ito. Sa buhay natin, hindi alam ng Diyos. Whether you are right or wrong, whether you are following Him or not, whether halfway ka lang, alam ng lahat ng Diyos yan. Kaya napaka-importante yung anointing ng Diyos sa buhay natin. Bakit? Before that will happen, you must give your heart, whole heart. You must give your whole soul. You must give your whole mind. You must give your whole heart. Soul, spirit. Love the Lord thy God with all thy soul, with all thy mind, with all thy strength, and with all thy heart. Yan ang required ng Diyos para i-anoint ka ng Diyos. Basahin natin. 1 John 2:20. Praise the Lord. But ye have an unction from the Holy One, and ye know all things. Yan. But ye have an unction. Ano yung unction? This is anointing. Anointing yan. But ye have an anointing from the Holy One, and ye know all things. Imagine that. If you are anointed by God, you will know all things. What all things? All things that is belong to Him. All things that is belong to God. Dahil yung Spirit ng Diyos, as you are being anointed, alam mo, anointed. Hindi pwede na anointed ka tapos the absence of the Spirit of God nandyan sa iyo. Walang Espiritu. Hindi. Pag anointed ka ng Diyos, the Spirit of God is present with you. So, pag present yung Spirit of God, sinabi dito, and ye know all things. Alam ninyo ang lahat. Because the Spirit of God, knowing all things, siya yung nakakaalam sa lahat. Ang ganda, pag ikaw ay anointed ng Diyos. Basahin natin. 2 Corinthians 1:21. Praise the Lord. Now ye which establisheth us with you in Christ, and hath anointed us, is God. Yes. This is for everyone, the people of God. Now He which establisheth us with you in Christ, and hath anointed us, is God. See, it was Christ who made us pure. It was Christ who made us perfect. Then, kasunod niyan, you will be an anointed of God. Anointed ka ng Diyos. Kaya ingatan natin itong anointment, yung anointing ng Diyos sa buhay natin. Di ba, naalala niyo yung Psalms 133?
how good and how pleasant it is for the brethren that dwell together in unity. For it is like an oil that runneth down from the head to the bird to the skirt of Aaron's skirt. Anointing yan. And there the blessing of the Lord he will command, and even life forevermore. So that is the direction of your life. The blessing of the Lord while here on earth, and everlasting life after here on earth. So pag anointed ka ng Diyos, guided ka. Kaya yung anointing ng Diyos sa buhay natin, lagi natin yang iingatan. Alam mo sa married life, ano importante sa married life? Balita ko, mayroong mga lalaki na pinapakasalan yung asawa 2 beses, 3 beses. Bakit? Iba yung reception, iba yung sa simbahan, iba yung sa civil. Kami ni Mrs. ko, ilang beses kaming kinasal? 2 beses. Sa simbahan at saka sa judge. Bakit? Kung ano yung declaration natin na marriage vow, kung gaano mo sinisinta yung babae na yan. Mark, kung gaano kainit yung love mo sa kanya. At ikaw rin babae, gaano kainit yung pag-response mo. Hindi ako maniwala na nakasal tayo na hindi nag-response yung babae. Hindi mo pwedeng ma-deny, ay, pagkasal sa amo, gialimungatan man ko ato, mura man kog ka nang nagdamgur man ko ato. Ay, dili na pwede. Natuloy ba yung, ako gani, magkasal ako, ginasigurado ko talaga yung commitment ang dalawa. Pag-establish na mainit yung pag-ibigan sa isa't isa. Sige, tuloy ang kasal. Pero ito ang tandaan natin. Kung ano yung unang pag-ibig na naramdaman mo at ginagawa mo sa magkabilaang partido, asawa o wife to husband, husband to wife, gawin mo yan till the end. As is, huwag mong baguhin yan. Praise the Lord. Nasa Bible man yan. Do not let your first love. Yung first love natin, huwag mong baguhin yan. Huwag mong iwanan yan. Applicable natin yan sa Diyos. Kung paano tayo kakasig-kasig sa panimulain paglilingkod sa Diyos. Patuloy natin yan. Huwag mong iwanan yung first love mo sa Diyos. Kaya nga naramdaman ng Diyos, pag yung first love natin sa Kanya, wala na sa buhay natin. Hindi na katulad nung bago pa. Anong sabi ng Revelation? Because you leave your first love, be careful. Balik mo yan. Or else I will come unto you and take the candlestick. Bigla ka nang kunin ng Panginoon. Kaya napaka-importante yung anointing ng Diyos sa buhay natin. This is the declaration of His love to us, that He may dwell in us. Alam mo yung marriage, you will live together. Hindi na kayo maghiwalayan. Isang bahay lang kayo, isang kwarto lang kayo. Pero hindi naman ibig sabihin isang toothbrush lang, ha? Basta, nandyan yung unity. Now, ang relationship natin sa Diyos, it is like marriage. The Bible says in the Old Testament, siya yung husband natin. Tayo yung wife. Siya yung groom. Tayo yung bride sa pagbalik ni Jesus Christ. Kaya there is marriage of the Lamb kung tawagin. The saints must be clothed with white and clean, white linen. O di, kung ano yung first love natin sa Kanya, ipatuloy natin yan. Till babalik si Jesus. Amen? Praise the Lord. So yan ang pinapakomit ko sa mga kinakasal ko. Kung gaano kainit yung pag-ibig nyo sa isa't isa, huwag nyong i-fade away yan. Pag mag-action yan na mag-fade away, sikapin nyo na babalik yung temperature nyo sa kainitan, huwag nyong ipalesser. Kung kaya nyong magawa ng lampasan, mas mabuti pa. Huwag lang yung pabagsak. Kasi ang tendency niyan, para bang tubig.
nagpakulo ka. Naalala ko yung pinainom ako ng kape. Tapos, tungabin ko na sana. Wag. Sabi ko, bakit? Bagong, yan? Kulo. Baka mapaso daw ako. So, ang tendency niyan, pag palamigin mo yan, tuloy-tuloy na yan maglamig. So, sa buhay natin, don't lower the temperature of our love to God. Always reheat. Praise the Lord. Always renew. Kaya may word dyan, renew. Reheat. Pareho man lang yung renew at saka reheat. Lagi mong ipainit. At tulad namang ibang matatawag nating boiling point na doon natin i-on yung power. Alam mo yung merong tayong nabili dito na napakalaking ilang liter kaya iyon, na pag i-on mo yan, mag-keep hot siya, yung init niya, lagi nakarenew. Kaya yung mga anak ng Diyos na doon ng tubig, always hot. Nakasaksak eh. So saan yung power ng Diyos? Para yung heat ng ating pag-ibig sa Diyos, keep hot. Laging mainitin. Dito na. Dito tayo nakakonect sa Word of God. Praise the Lord. So, now He which established us with you in Christ hath anointed us is God. Then, ano mang gusto ng Diyos ipagawa sa atin, siya yung gagawa nito. Ako, hindi man ako nag-isip na maging pastor ako. Nag-decide ako mag-serve sa Diyos. But I never have any idea. Basta akin lang, I am part of the team sa gumagawa sa gawain ng Diyos. Like kay Pastor Samuel Gabri. Isa lang ko sa team, okay na yan. Pero, kailangan naman talaga na gawin kang ganyan, kayo rin noon. Sino ba kayo noon? Ano bang status nyo noon? Pero si Jesus gumawa sa inyo ngayon, naging able kayo. Kaya ang gumagawa, para maging able tayo, ano yung gusto niya, pag siya na yung pinawelcome natin, anointed ka na ng Diyos, nandiyan na yung Spirit of God, siya na yung gagawa sa buhay mo. So, pag siya na yung gagawa sa buhay mo, gawin ka niyang able to do something that is in relation sa kanyang purpose, sa kanyang perfect will, sa kanyang mission or ministry, gawin mo lang ng buong puso. Huwag mong i-prevent, huwag mong pigilan, huwag mong i-divert sa sarili mong pananaw, sarili mong interest. Kasi maano ka dyan, maging unfaithful steward ka niyan. Tingnan mo yung tao dito. Binigyan ng 5 talents. Binigyan ng 2 talents. Binigyan ng 1 talent. 3 yan sila. Yung 5 talents gained more 5 talents. What indicates such scenario? Kung ano yung pinagkatiwala ng Diyos sa kanya, ginamit niya para sa kapakanan ng Diyos. 5, yun lang yung kakayahan mo, give it to God for His glory and for His honor. Praise the Lord. Yung 2 talents, gain more 2 talents. Hindi pwede mag-gain siya ng 3 talents. Hindi pwede yung 5 talents will gain above sa talent na binigay ng boss niya. Hindi rin siya pwede magbigay ng lesser. It must be accordingly. So, kanya-kanya tayong task na binigay ng Diyos in different sizes, in different levels. It depends of the measure of our faith. So, ano yung binigay ng Diyos sa'yo na katungkulan? Do it accordingly. Praise the Lord. Gawin mo ng buong puso. Ay yung 1 talent. Nilibing niya ngayon. Nung dumating na ngayon yung nag-entrust sa kanya, sinabi niya, alam ko, ikaw, tao ka na nagkukulik ka lang ng ganansya sa amin, hindi mo ang pinagpaguran. Inano pa niya, naging ingrato pa siya, yung bang hindi pa siya nagkaroon ng pasalamat. Kaya nilibing ko. So ano ngayon sabi ng boss niya? Thou slothful and unfaithful servant.
Hindi niya alam na merong promosyon. Hindi niya alam na merong plano ang boss niya na i-promote siya. Wala man. Kinuha sa kanya. Take it out of his hand, the 1 talent, and add it to the one who is bearing fruit. And your part will be the gnashing of teeth. O ibig sabihin yan, ito palang stewardship na binigay ng Diyos sa buhay natin. Siya yung gumawa sa atin. Hindi tayo, don't claim it so that you will use it for your own purpose. Wag. Tingnan mo si Esther. Ginawa siyang queen ng Diyos para sa future na pagsubok sa people of Israel doon sa kanilang pinuntahan sa panahon ni King Ahasuerus. Bakit ginawa siyang queen? Para siya yung gamitin ng Diyos na makipag-usap sa king. Pero if she refused, anong sabi ni Mordecai? Okay, if you refuse, God will send deliverer from other place. But remember, you cannot escape from death. O, di ba? Paalaala yun sa buhay natin. God made you such what you are now to do His purpose. Praise the Lord. Basahin natin. Matthew 4:19. Praise the Lord. And he saith unto them, Follow me, and I will make you fishers of men. Yes. Sumunod kayo sa akin. Ako ang gagawa sa inyo. So, siya yung gumagawa sa atin. Kung sino ako ngayon, siya yung gumawa sa akin kung sino ako ngayon. For a purpose. Para tugunan yung gawain ng Diyos. Kayo rin, kung sino kayo ngayon. Siya ang gumawa niyan sa inyo. For a purpose, para makatulong kayo sa gawain ng Diyos. Kaya nga ang tawag sa inyo, helps. Kayo yung dinadaluyan ng Diyos ng blessing para tumulong sa gawain ng Diyos. So, pagdating ng panahon, magdating yung boss natin, diyan na tayo bibigyan ng due to us. Pag faithful tayo sa being stewards of God, nagamit natin yung mga bagay na ginawa niya sa atin, ginawa niya tayong able, ginawa niya tayong effective, ginawa niya tayong blessing sa mga tao, lahat na. Tapos ginamit natin yan ayon sa kanyang leading sa buhay natin. Kasi filled tayo ng Holy Spirit eh. Tingnan mo yung mga anointed ng Diyos. Hindi yan sila humakbang by their own. Praise the Lord. Nagpapagabay yan sa Spirit ng Diyos. Kaya, He is the one that makes you what you are now. Use it for His purpose and for His glory. Another, Psalms 20, verse 6. Praise the Lord. Now know I that the Lord saveth his anointed. He will hear him from his holy heaven with the saving strength of his right hand. Ayan. Grabe naman din yung protection ng Diyos sa mga anointed. Kasi sila yung mga useful vessels of God dito sa mundong ito that is being targeted by His enemy. But God is aware of that. Hindi insane ang Diyos o bobo ang Diyos na hindi niya alam ano ang reaksyon ng kaaway sa mga anointed ng Diyos. Sila ang target ng kaaway. Pero ang Diyos na nagpauna na secured ka. Sinabi dito, Now know I that the Lord saveth His anointed. You should know that. You must be aware of that. He will hear him from His holy heaven with the saving strength of His right hand. Grabe talaga. Ma-avail natin yung kalakasan ng Diyos to spare us, to save us, to defend us from the attackers. Kaya, useful ka pa, protected ka pa. Praise the Lord. Di katulad sa mundong ito, pag yung mayaman ang tao, takot nang babagsak. Walang protection. Kaya ang mga tao sa sanglibutan ito, pag pumapasok sa politics, kumari, siya na lang lagi manalo. Hindi dahil magserbisyo siya sa mga tao, at dahil sa serbisyo niya sa mga tao, gusto siya ng tao.
Yung iba hindi, kahit hindi gusto ng tao. Bakit yung tao na yan, walang asinso yung ating province? Pero bakit nanalo lagi yan? Kasi during election, binibili yung mga tao, yung mga boto. Binibili. Bakit? Takot silang bababa kasi may mga businesses sila protected by the power of the government. Pero pag ikaw ay anointed ng Diyos, nagpagamit ka sa Diyos para sa kanyang kalwalatian, hindi ka matakot babagsak. Hindi ka hayaan ng Diyos babagsak. Protected ka ng Diyos, secured ka. Amen? Praise the Lord. Oh, di ba? Grabe yung privilege ng Diyos. Last verse, Isaiah 61 verse 1. Ano ang ating effectivity sa paggamit ng Diyos? Sige. Praise the Lord. The Spirit of the Lord God is upon me, because the Lord hath anointed me to preach good tidings unto the meek. He hath sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and the opening of the prison to them that are bound. Yan. Praise the Lord. So this is applicable for all part of the body of Christ. This Isaiah 61 verse 1, this is referring to the apostles, to the full-timers. But this is also applicable for everyone, part of the body of Christ. For the apostle, the Spirit of the Lord is upon me, because the Lord hath anointed me to preach good tidings unto the meek. He hath sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and the opening of the prison to them that are bound. Kahit meron ng statement that Satan will not let his prisoners go free, pero kung ikaw ay anointed ng Diyos, mapapalaya ang mga captives ni Satanas, because God is with you. Sa mga prophets naman, the Spirit of the Lord is upon me, because He hath anointed me to reveal His revelation. Yan yung prophet. Anointed ka to reveal His revelation. Praise the Lord. Sa mga helps naman, the Spirit of the Lord is upon me, because the Lord hath anointed me to help the work of the ministry. Because God hath anointed me to help. Helper ka. Kayong ginagamit ng Diyos, magtulong para sa gawain ng Diyos. Para sa government, the Spirit of the Lord is upon me, because the Lord hath anointed me to manage the projects of the work of the ministry, to perform the peace and order, para hindi tayo magkayamukat. I am in the government, local or national. Inanoint ka ng Diyos para trabahuin mo yung lahat ng ating mga gawain. Effective ka. Gamitin ka ng ating Panginoong Diyos. Kaya, to God be the glory. Salamat tayo sa Diyos. The Lord is their strength, and He is the saving strength of His anointed. Amen? Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat.